Mahal ko, magpatuloy po tayo na nagpapasalamat sa ating pong mahal na Panginoon Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang kabutihan ay magpakailan kailanman. Anuman ang mga ating karanasan ay tunay nga na marami pong karanasan na bagaman negatibo ang mga sa ating pananaw ay ito po ay may daladalang positibong pagtuturo ang ating pong mahal na Diyos. Kaya nga po ay lagi tayong magkaroon ng isang mapagpasalamat na puso at maging yung mga pagsubok mga kapatid, ito ay ating pong pinagpapasalamat sapagkat ito ang kaparaanan ng Diyos upang tayo ay linangin sa ating mga pananampalataya. Tayo po ay turuan ng mahalagang leksyon ng buhay. Tayo ay patatagin sa mga darating pa ng mga pagsubok sa buhay natin. Kasi habang tayo naririto sa mundong makasalanang ito, mga minamahal ko, ay whether we like it or not, mga kapatid, ay daranas tayo. Pero salamat sa Diyos at siya'y naging nandyan. Hindi tayo pinababayaan, hindi tayo kinalilimutan at tinutupad ang kanyang pangako na I will be with you always until the end of times. Kaya maging mapagpasalamat po. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating po mga nakakasama sa ibang bansa, magandang magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Anumang oras po ang inyong kinalalagyan sa manda ko kayo na mundo naroroon, ay lagi na lamang sumagi sa inyong alaala at wag niyo po malilimutan na kayo po'y lubos na minamahal at pinagmamalasakitan ng ating pong mahal na Panginoon Diyos. Ating pasalamatan at ating sambahin ang Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat, mga bukal ng tubig, nagmay-ari ng lahat, maging buhay natin ito'y hawak niya sa kanyang kamay. Siya ang dahilan kung bakit tayo umiiral. Kaya marapat lamang po mga minamahal ko na ibigay ang karampatang respeto, paggalang, pag-ibig at gawaing paglilingkod sa ating pong mahal na Diyos. Every gising is a blessing. Kaya nga po mga minamahal ko, lagyan ng ngiti ang ating mga labi, bagaman hindi niyo nakikita ang aking mukha, ay nawa maramdaman nyo sa pamagitan ng boses ang kaligayahan na tayo po ay magkasama-samang muli na pinautang tayo ng buhay na ating pumahal na Diyos. Opo, laging may dahilan para maging masaya. At ang pangunahin dyan ay sapagkat ikaw ay buhay. At ang sabi nga ay, habang may buhay ay may pag-asa. Binigyan tayo ng pagkakataon pa ng ating mahal na Diyos na yung hindi natin na-accomplish kahapon, accomplishing natin ngayon. At yung kung di tayo nakapagpatawad, magpatawad ngayon. At kung tayo ay hindi nakahingi ng pagpapatawad, ngayon natin gawin. Sapagkat maikli lamang po ang buhay, matuling lumilipas ang panahon. Pagsamahin nyo yan, mga kapatid ko, ay tunay nga na minsan lamang tayo daraan sa mundong ito. Saglit na saglit lamang po. Kaya wag natin sayangin sa pagmumukmok, sa pagkikimkim ng galit, sa atin pong paghihimagsik na naman ko, kundi gamitin po ang buhay nito sa kapakinabanabang na kaparaanan, ang pagbibigay luwalhati po sa atin pong mahal na Diyos. So tayo po muna ay manandaling manalangin para sa atin pong pagpapatuloy. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, sa oras ito magpapasimula kaming mag-aral ng iyong salita. At ang aming pong nais, ang aming pong kahilingan, pangunahin o Diyos, ang banal niyong Espiritu, ang igawad po ninyo, upang kami po ay pangunahan, pangasiwaan. Pagkalooban nawa kami ng karunungan na gagaling sa kalangitan, at maintindihan namin ang mensaheng nais yung iparating. At kasabay po nito, tanggapin namin at ikabuhay namin ang iyong mga salita sapagkat ang pagpapala ay higit kung amin po itong i-apply sa amin pong mga buhay. Baguhin kami sa amin pong paraan ng pamumuhay ng aayon sa kalooban po ninyo at angkop sa bayan, sa langit na bayan na amin pong paninirahan sapagkat itong inahanda nyo upang amin pong patunguhan. At nawa o Diyos ang inyong mga anghel ang italaga upang huwag kaming mapasok ng tukso, makayari kami at kayo ang siyang aming makatagpo, mapakinggan at kayo ang siyang mataas, maluhati at mabigyang kapurihan. Kayo at kayo lamang o dakilang Diyos. At I bless you ang lahat na naririto, Ama, at sa lahat ng aspeto ng buhay sapagkat inunan la kayo at sila'y nauhod na gutom sa iyong salita. Lahat pong ito'y nihiling, alang-alang po sa matamis at dakilang pangalan ng aming pong Panginoon Hesus. Amen and amen. Okay, time check, 5:54 in the morning. Kaya nga po tayo po ay gumising-gising na at bumangon na. At halina po, tayo po ay mag-morning devotional na. At isama po ang buong family, wala pong maiiwan.
At tayo po'y magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera ng ating Prinsipe Emmanuel, tayo po'y samsamang magsasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Sister Amanda, pakisuyo po yung pong mic. Hindi po tayo magkakaintindihan. Ayan. Okay, thank you. Okay, atin pong ilalagay sa screen ang atin pong pag-aaralan ngayong umaga. Okay, wait lang po. Aba, ba't nawala dito? Okay. Brother Kyle, pakisuyo mo. Wait lang po Medyo itong atin pong Ayun. Ito. Ayan. Okay. Sana ay ay maliwanag sa inyo yung ating pong babasahin. Okay, so ang ating pong talakayin ngayong umaga ay may pamagat na maghanap ng kapayapaan. Ito po ang huling mapalad na ating pong babasahin sa buwan ng Hunyo. At maglilipat buwan na naman tayo, mga minamahal ko, at napakalapit na namang mayari ang taong 2025. Napakatulin po ng panahon, mga kapatid. Kapit. At napakadaling lumilipas po ang panahon. Palapit ng palapit ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga po dapat ay magpakalapit-lapit ang ating mga puso. Kaya paalala po, mga kapatid, let us be reminded na kung paanong ang ating Panginoong Hesus ay palapit ng palapit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat oras na lumilipas, ay gayon po ang kalapitan ng ating pong mahal na Panginoon Hesus. Huwag po tayong bumitiw, mga kapatid, kundi bagkus ay patuloy na magkumapit at mas lalong lumapit sa ating pong mahal na Diyos. Okay, ang sabi po ng awit 84 verse 5, mapalad ang taong ang lakas ay nasa iyo. Okay, so ang sabi po dito, okay, bago po tayo magpatuloy, akin po kayo hinihilingan na gamitan ng ating pong pangangatwiran, ng ating pong babasahin at mga mapapakinggan at atin pong idalangin mainam, mga minamahal ko, na talagang ating masagap ang kanyang pagtuturo at maging kapakinabangan ito sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay at maihanda tayo sa nalalapit na pagbabalik ng Panginoon at sa ating pong paglipat doon sa langit na bayan na siyang inihanda ng ating pong mahal na Panginoon Kristo para ating pong pamahayan. Okay. Ang sabi dito, mga palad ang mga taga-pamayapa. Gaya nga po yung ating pong pinag-usapan kahapon, mga kapatid ko, ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga tagasunod ay dapat na ito pong katangiang ito, yung pong mapagpayapa, hindi yung laging naghihimagsik, laging hinahanap ay kaguluhan at alitan at pagkakabahabahagi. Hindi po yon, mga kapatid ko, ang lingkod ng Diyos. Kundi bagos, taga-pamayapa po siya dapat. Kaya nga, kung tayo ay magiging taga-pamayapa, ang sabi dito ay mapalad tayo. Okay, ilan ba ang tunay na nagnanais na maging mapalad? Na hindi lamang maririnig, kundi gagawin ang masalta ni Kristo. Yaong mga hindi umaasa sa kanilang sarili, ngunit ilalagay ang kanilang tiwala sa isang kapangyarihan na wala sa kanilang sarili, ay magiging mga tagatupad ng mga salita ni Kristo. Madalas po nating napag-aaralan, mga minamahal ko, madalas nating nababanggit na meron pang igaganda ang atin pong mga pagdalo sa atin pong mga pagtitipon. May igaganda pa po ang atin pang napapakinggan ng mga katotohanan ng banal na kasulatan. Ano po iyon? Yan po ay sa pamagitan ng ating pagpapraktis. Opo, yung atin pong pagkakabuhayan ito. Hindi lamang ating sinasabing napakinggan ko, naintindihan ko. Kailangan po ay natutunan natin sapagkat ginagawa natin. Yan, ang sabi nga may tanong po Ito po ang dapat kailangan ito'y itinatanong din natin sa ating sarili. Parang gagawin natin ganito, Ako ba, sa buhay kong ito na sinasabi kong ako'y isang tagasunod ni Kristo, ang aking bang kalooban, yung aking bang saloobin, ay ang gusto ko ay maging tagapamayapa? Yan po dapat, At akin bang kinakabuhay ang mga bagay na aking natututunan
o ito'y nananatili lamang sa alaala at nakalilimutan? Okay, mga kapatid, atin pong ipag-pray na sa atin pong pag-evaluate, nakita natin kung ano ang ating kalagayan at pagkatapos ay sabi nga mga kapatid ko, bato-bato sa langit ang tamaan magbago po. Huwag po magalit kundi magbago mga minamahal ko. Kaya ang sabi dito ay napakahalaga po ang ating pagtupad sa salita ng ating pong Panginoong Hesukristo. At para matupad natin yan, dapat kilalanin po natin ang ating kalagayan na walang kakayanan sa ating sarili na ito ay gawin. Katulad, ngayon, i-highlight po natin ang ating usapin, taga-pamayapa. Gaya ng ating pag-aralang kahapon, hindi po likas natin ang ganito ang kalagayan. Sabi ng banal na kasulatan, ang haka at paggawa ng mabuti ay galing po sa Diyos. Okay. Ang sabi dito, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran. Hindi dahil sa kanilang magaspang, mabagsik na espiritu na umaakay sa kanila upang pukawin ang alitan at pagtatalo, kundi alang-alang sa katwiran. Pause for a while, mga minamahal ko, at ating pong pagbulay-bulayan ang sabi itong ating pong binasa. Ang sabi, mapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran. Mga kapatid, baka mamaya ay sinasabi natin na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng pag-uusig, ngunit kung ating sisiyasatin, yung palang ating dinadanas ay dahilan sa ating sariling kagagawan. Nakakaranas tayo ng pagsabi sa atin ng hindi magaganda sapagkat sa katotohanan kung ating sisiyasatin, para pala sa atin talaga yung atin pong mga dinaranas. Paano mo nasabi, brother? Kung halimbawa, mga kapatid ko, tayo ay nanloloko ng ating pong kapwa, no? May balik po yun. Kaya nga kapag ka naranasan niyon, baka wag nating ipagkamali na tayo pinag-uusig dahil sa katwiran. Kasi, bakit? Kasi tayo pala ang may kagagawan. Ang sabi nga dito, mga kong kapatid, hindi dahil sa ano daw po, sa kanilang magaspang at mabagsik na espiritu. Andyan, pinabarangay ka, no, sasabihin natin, ako ay nasa pagsubok sa aking panampalataya. Ang tanong, bakit ka pinabarangay? Kaya pala, dahil kasi ikaw ang may gawa. No, hindi maganda yung pakikitungo sa iyong kapwa, no? At hindi maganda ang atin pong pamamaraan ng pakikisalamuha sa ating pong kapwa. Yan, kaya nga maging malinaw sa atin ang mapalad na pinag-uusig dahil sa katwiran po ni Kristo ang ating pong pinangahawakan. Tingnan niyo po ito. Ang matuwid ay yaong mga nagnanais ng kapayapaan at magkakaroon ng kapayapaan sa halaga ng lahat maliban sa sakripisyo ng prinsipyo. Anong sinasabi nito? Okay, gusto mo ang kapayapaan. Kahit na saan humantong yung pagnanais mo ng kapayapaan, mga minamahal ko, gagawin niyo po. Maliban sa yung prinsipyo ng tama ay iyo po itong i-compromise. Hindi po pwede, mga kapatid. Kunyari, sa loob ng tahanan, gusto natin ng kapayapaan. Pero ang gusto ng ating kasama, mag-compromise ka kung ano ang tama. No, ipahintulot natin yung mali. Aba, kapatid, hindi po uubrang ganon. No? Ang kapayapaan ay gagawin mo lahat maliban po na yung tama ay yung babaluktutin. Hindi po pwedeng kasama yon. Kaya ang sabi dito, ang katotohanan na hindi nila kayang isakripisyo kahit ng pagsunod dito ay magdudulot sa kanilang kapighatian, kadustaan, pagdurusa at maging ng kamatayan. Kaya nga mga minamahal ko, yung katotohanan ng Biblia, yung ating pong pinanghahawakang pananampalataya, oo, gusto natin ng kapayapaan sa ating kapwa. Pero kung ito po ang makokompromiso, yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pagsunod sa Kanya, kung yung ating pong pagtayo, kung alin ang tama, ay hindi po pwedeng ito'y isakripisyo. Alang-alang lamang sa kapayapaan. Okay, sabi dito, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit, yaong mga pinag-uusig para sa kapakanan ng katwiran ay inuuna alin daw po ang mga utos ng Diyos sa kanilang buhay at hindi na pinahihintulutan ang anumang patakaran ng tao. Walang pangako ng gantimpala,
walang alok ng karangalan na pumapagitna sa kanila at sa kanilang Diyos. Hindi sila maaaring mahikayat na tanggihan si Kristo at ipagkanulo ang kanyang layunin. Hindi po, wala pong katumbas na halaga, ano po mga minamahal ko, at ng pagkilala at pagbibigay pugay upang iwanan po natin ang atin pong mahal na Diyos, upang iwanan po natin ang katotohanan. Kundi yan ay dapat na matutunan natin na ito ay tanggihan. Kaya nga sabi ng ating malinaw ang kanyang sabi mga kapatid. Ang sabi niya, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at siya'y sumunod sa akin. Kaya napakahalaga po yung atin pong pagsunod sa ating pumala Diyos at nawa ay atin pong masumpungan na hindi natin kino-compromise kung anong totoo. Hindi natin kino-compromise ang ating panampalataya. Alang for the sake of peace ay hindi natin po maring gawin ang magkagayon. Ano po mga kapatid? Okay, tingnan natin to. Ang mayamang mga pangako ng Diyos ay may lugar sa kanilang ala-ala. Alam niyo ito mga kapatid, napakahalaga po nito. Kasi hindi po natin maigakatwa na kung saan ay sa buhay natin sa bundong ito, katakot-takot na mga sarit-sari mga karanasan ang ating daranasin. Given po yan mga kapatid ko, no? Sapagkat nandito tayo sa buhay ng makasalanan. Kaya napakahalaga na yung mga pangako ng Diyos, kung babasahin niyo po ang banal na kasulatan, sandamakbak po ang kanyang mga pangako. At yung mga pangako niya ay angkop sa mga pangailangan po natin, mga minamahal. Ang napakahalaga na ating naalala ito. Mamaya siguro, let us share our experiences, mga minamahal ko, kung paano sa ating pong pagbuklat ng banal na kasulatan o sa ating mga alaala na pinaalala sa atin ng banal na espiritu, na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at mga kahirapan, naalala natin ang kanyang salita at tayo po ay binigyang lakas at ng pag-asa at inspirasyon. Alam niyo po yun, yung parang down na down ka na, parang lugmok ka na, parang gusto mo nang sumuko, tapos bigla mong maaalala ang kanyang pangako at ikaw ay nabuhayan loob. At maigi rin po nating inaalala mga kapatid ko yung past experiences kung paano tayong pinagsanggalang ng Panginoon. Gaya nga ng aking nababanggit madalas. Sabi nga ng ating pong kapatid na Sister White, sabi niya, wala kang dapat ikatakot sa hinaharap, malibang iyong makalimutan kung paanong ikaw ay tinaguyod ng Diyos ng nakaraan. Yan, napakalaga po dyan. Kaya sabi dito, at kapag ang kaaway ay dumating na parang baha, ang Espiritu ng Panginoon ay nagtataas ng isang pamantayan laban sa Kanya. Ang banal na Espiritu ay nagbubukas ng pagkaunawa sa kahalagahan ng mga kasulatan. Ang simbahan mismo ay nangangailangan ng pagbabalik loob upang ang mga miyembro nito ay maging mga daluyan ng liwanag, maring pagpalain at maging isang pagpapala. Ano po ang sinasabi? Ang kapatid, ang pangunahin na dapat po na mauna ay yung pong miyembro na kanya pong iglesia. Mga kapatid, tayo po ay inatasan upang magliwanag sa sanlibutan, upang ang malulhati ay ating Diyos na Ama sa langit. Pero paano natin gagawin yon kung tayo mismo ang pangunahing lugmok? Kung tayo mismo ang pangunahing walang pag-asa, nangihinat ng lulupaypay. Kaya nga sabi dito, kung sino ang una manumbalik sa kasiyahan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, pag-aaral at pagbubulay-bulay po nito. Lalong-lalo na yung pag-a-apply po sa ating pong buhay ng ating mga nababasa at napakikinggan mula sa katotohanan ng banal na kasulatan. Upang sa gayon ay maging daluyan po tayo ng liwanag at maging pagpapala sa atin ang ating mga karanasan at maging pagpapala tayo sa iba. Ang malabong pag-asa sa awa ng Diyos ay hindi makakamit para sa atin ng daan patungo sa trono ng biyaya at makukuha ang pagpapala mula sa Diyos Ama na kanyang inilaan para sa mga taong gumagawa ng kanyang kalooban. Kaya tingnan niyo mga kapatid ko, no? Yung blessing po doon po sa gumagawa ng kalooban. Hindi po yung maraming na-memorize, maraming natandaan ng mga salita ng Diyos. Ang may blessing po talaga, manamahal ko, yung kinabubuhay po yon. Para lang yan sa eskwelahan, tinuruan ka,
ng mga bagay-bagay para ikaw ay livelihood program, mahal na kapatid. Halimbawa, ikaw ay tinuruan ng livelihood program at nakita nung nagtuturo na ito ay naging blessing at nakita mo rin naman na talagang naging totoo ang blessing sa kanila sapagkat kanilang in-apply yung kanilang itinuturo. Paano ka mabibless kung hindi mo naman ito ginagawa? No po, ito ay okay, naintindihan ko lang, nalaman ko lang, pero lang, hanggang ganun lang. Kaya nga mga kapatid, na mapakalaki ang blessing ng iyo pong atin pong gagawin yung ating mga natututunan, partikular ang salita ng ating pong Diyos, ang mga katotohanan ng Biblia kung atin pong i-apply. Ang sabi dito, ang pananampalataya ay dapat nakasentro sa salita ng Diyos. Yan po yung binabanggit natin. The role of our faith should be, thus saith the Lord. If it is in the Bible, I will believe it. And if it is not in the Bible, it is not for me. Yan po dapat, no? Yan po yung atin pong dapat na sandigan. Kung ito'y sabi ng Diyos, no po? Kung ito'y salita ng Diyos. Ang sabi niya, ang pananampalataya dapat nakasentro sa salita ng Diyos na espiritu at buhay. Ang bawat pahina ng sagradong salita ay naliliwanagan ng mga sinag ng araw ng katwiran. Ang salita ng Diyos ay dapat maging suporta ng mga nagdurusa at kaaliwan ng mga inuusig. Ganyan po kahalaga ang banal na kasulatan. Kaya nga, brothers and sisters, friends, mga binamahal, ang mensahe ngayon ay napakalinaw. Ang take away agad-agadan, mga kapatid, pagpahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Ang kanyang katotohanan ang siyang atin pong maging pamantayan ng atin pong pamumuhay. Ang prinsipyo ng Biblia, yan po ang lagi natin pong maging prinsipyong pinanghahawakan. Kasi kapag ka po Diyos ang siyang nanguna, hindi po maaaring tayo magkamali. Hindi po maaaring tayo mabigo. Sapagkat tunay nga ng ating pong Diyos ay Diyos ng mapagkakatiwalaan, makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos mismo ay nagsasalita sa pananampalataya, sa nananampalataya, nagtitiwala na kaluluwa, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay nasa kanyang salita at isang espesyal na pagpapala ang matatanggap ng mga taong tumatanggap ng mga salita ng Diyos. Kapag naliwanagan sa kanilang isipan ng banal na Espiritu, sa gayon ang mananampalataya kumakain kay Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang katotohanan ay nakikita sa isang bagong liwanag at ang kaluluwa ay nagagalak kaya na nakikita ang presensya ni Kristo. Mga namahal ko, may kapangyarihan sa salita ng ating pong mahal na Diyos. At kung, hindi natin physically makikita ang ating pong mahal na Panginoong Jesus, pero ang kanyang salita ay nananatili. Ito ay ating masusumpungan sa banal na kasulatan. Ang pagpapala po, mga minamahal ko, ay yung tumatanggap sa salita ng Diyos at ito'y ikinabubuhay. Kaya ngayong umaga, mga minamahal, ating pong pagbulay-bulayan ang ating pong tinalakay at ating pong tingnan ang mga blessing na meron sa pakikinig, sa pagbabasa at pagtupad ng banal na kasulatan. Okay, so tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong sharing time. Kung meron po kayong nais na ibahagi, ay malaya nyo po itong share ngayon sa pamamagitan po ng ating pong ng ating pong pagtataas ng ating mga kamay at ating po munang binabati yung pong nasa FB live natin at yung ating mga kapapasok sa Google Meet. Magandang morning. Happy Monday, Sister Ami, at gain din kay Brother Alan at sa pong family. Good morning po. Blessed Monday po sa ating lahat. God bless us all. Okay, ating binabati rin po si Tita Lolet. Ang sabi niya, Happy God First Morning. At gain din Sister Jeline Magarso Espiritu. Thank you so much po sa pagsubaybay at sa pagsuporta po sa ating pong ministry. May God bless you more, Sister Jeline and family. At ganyan si Ate Sarah Lim. Good morning. Happy Monday. God bless us all. Okay, so atin pong ibigay ang panahon sa atin pong mga nagtataas ng kamay. Wait lang po Okay. Brother Alan, sige po. Good morning. Ano po? Ang ating pong pinag-aaral, ang ating topic ngayon ay seek peace o hanapin ng kapayapaan.
Meron lang pong akong ilang mga quotes ang na likom sa ating website. Ang sabi po dito, if it's from God, it comes with peace and confirmation. If it's not from Him, it comes with doubt and confusion. Yung napakasimple po mga kapatid. Tanging-tangi sa ating Panginoon magagaling ang kapayapaan. Sabi po dito isa pa, no God, no peace. Yung no, N-O. Walang Diyos, walang kapayapaan. And no God, no peace. Yung K-N-O-Y. No God, no peace. No God, no peace. Walang Diyos, walang kapayapaan. At alam ang Diyos ay sure naman po mga kapatid na nasa atin po ang kapayapaan. Yun lang po mga kapatid, that God bless us all. Amen. Thank you so much, Brother Alan. Opo, tama kaya atin pong alamin ano ang mga tangian ng Diyos at ano ang meron siya na nais ibigay sa atin. No? Kung nasa Diyos ang ating kapahingahan, nasa Diyos ang pinanggagaling ng ating kapayapaan, ang ating pong kaligtasan, at lahat-lahat nasa Kanya po. Kaya nga, pagka tayo ay nasa Diyos, pinili natin na tayo po ay subakan niya, automatic mga kapatid, yun po ay perks natin. Yung kung ano ang meron siya. Ngayon, ganun din po mga kapatid, kung atin po siyang tatalikdan, ay na atin pong automatic na iwawala, yun pong mga meron siya. Na-wave po natin ang karapatan natin doon. Kaya nga, sa pamilya o sa ating pong buhay, nawawalang kapayapaan oras na ang Diyos ay ating makalimutan. Gaya ng madalas ko nababanggit, kapag ka po ang ating spiritual na buhay ang nagkasakit, automatic po, mga kapatid, obserbahan niyo po, sunod-sunod po ang pagkakasakit ng physical, emotional, yung ating social, yung ating pong mental, maging yung ating pong pinansyal, katunog naman. Okay? Kasi bakit? Sapagkat nalalabag natin ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng Diyos, kung ating susundin, ay para sa ating ikabubuti. Okay, sige po, Ate Lita, go ahead. Okay, good morning po. Happy Monday po. Alam niyo po, kami bilang mga lupon, sabi nga, lupon tagapamayapa. Walang ibang hangad kundi mag-ayos pagkakasunduin ang anumang mga sigalot na dinudulog po sa barangay. At bago namin yan, dapat kilalanin mo na hindi ikaw ang mag-aayos. Kaya nga po sa bawat pag-aayos na ginagawa namin, kailangan manalangin. Lahat po yun, lahat ng aming hinahandle na mga problema, bago po namin sila pagharapin talaga pong nananalangin. At kilalanin mo na hindi ikaw ang mag-aayos noon, kundi ang Panginoon. At ipakikilala mo doon sa magkakaharap na yon na hindi lang po kami ang kaharap nila, kundi ang Diyos. Kaya alam niyo, pag ganun po lagi yung sistema, mas madali pong naaayos anumang gulo. At ikaw bilang tagapag-ayos, kailangan wala kang bias. Yung sumbong ng isa, huwag mong basta pakikinggan hanggat hindi mo naririnig yung nung kabila. Katapos, hanap ka ng paraan kung paano sila magkakasundo. Kumbaga, win-win solution lagi ang aanuhin mo po. Kasi nga po, kaya po mayroong barangay para man pong mga kaso, hindi na po yan umaakyat sa mataas na hukuman, kundi sa barangay pa lang po, ay naaayos na po natin yan. Pero kailanman, hindi po tayo magiging tagapamayapa kung tayo mismo ay walang kapayapaan. Mahalaga po yun mga kapatid. At hindi natin po yun makukuha sa sarili lang po natin. Kailangan yung hingin po talaga sa Panginoon at sa pamagitan ng panalangin, ang Diyos po ay hindi madamot. Hingin lang po at ipagkakaloob po yun sa atin. At napakalaking kasiyahan kapag sa bawat hinahawakan po na mga problema ay naaayos po. Yun na po yung pinaka po namin bilang mga lupon. Saksi kami po, wala po kaming sahod mga kapatid. Kahit nga pagpunta doon sariling pamasahe, pag uwi na lang ayun, hinapahatid na kami ni Ka. Pero alam niyo po, ang kasiyahan na ikay magamit para sa pagkakasundo ay isang kasiyahang wala pong kapantay. Kaya sana ganun po tayo. Bagamat lahat tayo hindi tayo perfect, merong minsan tayo pamisman ang mga nakakagawa din tayo ng mga hindi maganda sa kapwa natin. Pero magandang makilala po natin yun at isuko
at tulungan na yung anumang mga sigalot ay mas maayos po natin bago po tayo makapag-ayos pa ng ibang mga kaguluhan sa paligid po natin. Yun lang po at God bless us all po. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you very much sa inyo pong pag-share, Ate Lita. Yan. Sister Imelda, sige po, go ahead. O pagpalang umaga po sa ating lahat mga minamahal na kapatid. Ang sabi nga po sa Juan 14:27, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay sa sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magbagabag ang inyong puso o matakot man. Ang tanging kapayapaan lamang po natin ay tanging sa piling lamang ng Panginoon. Sa kabila po ng mga kaganapan sa buhay, makikita niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya yung nagbibigay katatagan sa bawat isa. Sa kabila ng mga karanasan sa kasakitan, ganun din naman sa bawat isang nakikita natin kaguluhan sa mundo, ang tanging ligtas na lugar lamang ay sa piling ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon dahil siya ay yung makapangyarihan sa lahat, siya ay nagpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman, siya ang nagbibigay sa atin ng nagsusustain sa lahat ng ating mga pangailangan. Share ko lang yung sa ni Ate Tina, yung sa kanyang anak, na napakabuti ng Panginoon na ipinoprovide niya ang lahat ng pangangailangan yun sa MRI. Hindi lang daw po siya nakakapag-testimony sa morning devotional dahil busy po sila sa hospital. Napakabuti ng Panginoon ng mga oras na yon dahil pinrovide ng Panginoon ang kanyang pangangailangan upang ma-MRI ang kanyang anak, at ang naging resulta po nito ay okay po, hindi po siya maoperahan dahil lang resulta po ay naging maganda. Kaya ang pagpababalik ng papurit pasasalamat sa Panginoon, ang panalangin ng isang Adventista ay mabisa at tayo ay magtiwala at manghawakang lubos sa Panginoon dahil siya lamang ang makakatulong sa bawat isa sa atin. Makikita niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon. Dumaranas man po tayo ng iba't ibang mga klaseng pagsubok, pero ito ay atin napapagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Hindi tayo pinababayaan. Sa mga may karamdaman, tayo gumagaling. Sa mga may kasakitan at kamatayan, sa ikalawang pagdating ng Panginoon ay meron pagkabuhay na magmuli. Kaya manatili po tayo magtiwala, manghawakan, tanggapin po natin si Kristo bilang tagapagligtas ng ating buhay. Wala na pong ibang ating matatakbuhan kung hindi siya lamang. Kaya sa mga oras na ito, ibalik natin ang papurit, pasasalamat sa kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po at happy God first morning. Amen. Amen. Thank you, Sister Imelda, sa iyong pag-share. At samantala, ating pong binabati sila Sister Raquel at kay si Ate Sara. Good morning. Happy Monday sa inyo, Ate Sara. Good morning po at happy Monday. God bless po sa lahat. Sige po, Ate Sara, Good nakataas sa iyong morning kamay. po. Go Happy ahead po. Monday po. Okay po. Sino po bang ayaw ng kapayapaan, di ba po? Lahat po ay gusto maranasan ng kapayapaan sa araw-araw at sa buong maghapon. Kaya po ako pag ako'y nananalangin, hindi ko po winawala sa pray ko yung panahanan ako ng banal na espiritu. Kasi tangi lang po na talagang pag ikaw ay pinahanan ng banal na espiritu Doon at po hiniling lang. mo na sa buong Yes. maghapon ay magkaroon ka ng kapayapaan sa kaisipan at sa puso. Ay talaga pong mabisa po yun. Kumbaga, pag in-invite mo ang Holy Spirit sa iyong sarili, kumbaga. At para rin magkaroon tayo ng kapayapaan, ituturo niya kung paano tayo lumayo doon sa mga magbibigay sa atin ng kaguluhan. Magbibigay ng kaguluhan sa ating kaisipan at sa ating puso. Na tayong ipanalangin lang po natin at tayo po ay magiging mapayapa. At talagang yun po naman talaga ang masarap maranasan, yung kapayapaan sa buong maghapon sa ating puso at sa ating kaisipan. Kaya huwag pong kalimutan na laging i-invite ang Holy Spirit para sa kapayapaan. Yun lamang po. Amen. Ate Sara. Amen. Alam nyo ito, no, mga kapatid, ito po yung ito po yung dapat lagi nating inaasam. Alam nyo yung matutulog ka ng mapayapa sa magdamag, yung hindi ka balisa, yung halos hindi ka makatulog dahil sa ang dami ng iyong iniisip, may takot ka sa puso mo, may pag-aalala ka. Napakalaking bagay po ito, mga kapatid. At marami po ang nangangailangan po nito. Yung karanasang gano'n, yung iba ay umiinom pa ng gamot para makatulog. No po? Pero yun pong ibibigay sa ating kapahingahan ng ating pong mahal na Diyos, yan po dapat lagi ang ating inaasam-asam. At sa ating pong mga nakikinig,
ating pong mga sumusubaybay. Ano po? Kung bago lamang po kayo at kayo po'y nakakaranas ng kaguluhan at ng kabalisan sa buhay po natin, pakinggan po natin ating pinag-aaralan. Sa ating Panginoong Hesus lamang po tayo makakatagpo ng kapahingan at kapayapaan ng ating pong mga buhay. Okay, so ganun din, ang tunay na kalagayan ay sa Kanya lamang po. At Lita, nakataas po yung kamay nyo, kanina po ba yan? Okay, sige po. Atin pong basahin ang ilan sa mga komento po dito sa ating FB Live. Okay, tingnan po natin. Ayan, andyan po sila, Sister Jennifer Casimo. Magandang umaga po. At gayon din si Ate G Conosito. Ayan, medyo malayo-layo na si Ate G ngayon. At dati kapitbahay lang namin siya. Ngayon ay lumipat na ng bahay. Pero ganun pa man ay bagaman physical ay nagkakahiwalay, pero sa spiritual ay magkakasama pa rin. At yan ang kagandahan ng social media, ay tayo po ay nagkakasama-sama. Sabi ni Ate G, good morning po. May God bless you po, Ate G. Okay, so dito naman sa ating FB ay wala na. Okay, sige po. Brother Alan, nakataas ang iyong kamay. Go ahead po. Meron pong isang preacher na sabi, when asked what is more important, prayer or reading the Bible, ano daw yung mahalaga? Tinanong sa preacher, panalangin o pagbabasa ng Biblia. At sumagot po yung preacher, sabi po niya, anong mahalaga sa iyo? Yung breathing in or breathing out? Ano daw yung pahinga ng yung inhale o exhale? Ganun din po tayo mga kapatid sa ating kabuhayan ngayon, sa ating buhay, ay pariyot po yung mahalagang bagay na to. Ito po yung mahalagang sangkap, ang panalangin at ang pagbabasa ng Biblia. And ang resulta po nito mga kapatid ay kapayapaan po at Amen. katiwasayan sa ating buhay. Salamat po. Amen and amen. Opo, yan ay parehas na kailangan para ang kapayapaan ay ating masumpungan. Okay, so ang oras pa natin, 6:26 in the morning. Kaya nga po tayo po ay maganda na sa ating pong pagtugon sa pamamagitan ng panalangin. Ito po ang natatanging oras na napakahalaga sa lahat. Ito po ay yung ating pong pagtugon sa paanyaya ng Diyos. Gusto po natin ng kapayapaan sa buhay po natin. Gusto po natin ng kapayapaan sa ating pong kapwa-tao. Ngayon po ang panahon para atin po iyan masumpungan upang maging totoo sa ating pong mabuhay ay sa pamamagitan po ng ating pagsang-ayon sa Diyos. Okay, sige po, tayo po ay manalangin na. Sister Raquel, prayer request ba yan? Go ahead. Po, mag-share din po ako sana. Sige po, Sister Raquel. Talaga pong maganda po ang palalangin. Kasi po sa araw-araw na nakakapakinig ako sa inyo, Elder, lumalakas po yung, gumaganda po yung maganda po yung mga naririnig ko dahil sa Google Meet natin. Lalo na yung ako ay may sakit na high blood. Ito po yung paraan ito po yung way na magbago po ako. Alam ko po na na naging suwail din po ako. Kaso dito po ako nagbago sa lagi natin pinakikinggan. Lalo na pag nagbubukas na ako ng Google Meet na katulad ng ganito natin. Bilang, di ko naman po masasabing kabataan ako kasi may edad na rin po ako, Elder. Lagi ko po naririnig sa araw-araw pag nagigising ako, ito lagi ang pinakikinggan ko. Siguro po dito po ako nabago. Ako po ay isang tao na makulit dati, pero po ngayon nagbago na po ako. Amen. Saka marami pong salamat, Elder, nakakapakinig po ako ng ganito. Amen and amen. Thank you so much, Sister Raquel. At mabuti na lamang ang tagtaas ka ng kamay. Alam nyo mga kapatid ko, thank you kay Sister Raquel. Sister Raquel, ikaw din ay inspirasyon sa iyong pong sa mga nakikinig ngayon. Po. Tayo ay ini-inspire natin isa't isa. Tayo ay nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos at ibalik ang lahat ng papuri sa Panginoon. Sapagkat tunay nga, ang bumabago ng buhay ay ang ating pong mahal na Diyos at ginagamit lamang tayong instrumento na kanyang mga kasangkapan niya
upang dalhin ang mabuting balita ng Panginoon. At may God bless you more, Sister Raquel. Okay, so tayo po ay manalangin na. Let us all bow our heads in prayer po. Dakila namin Diyos, Ama naming banal, sa oras na ito. Kami po ay magpapasalamat sa kapayapaan na amin po nasumpungan. Tunay nga na humihinto ang mundo kapag kami po ay nakikinig ng iyong salita. Tunay nga na pinapanatag ang aming pagkabalisa kapag ang tinig nyo ay amin pong napapakinggan sa pamagitan ng iyong banal na kasulatan. At gayon din nasusumpuan namin, O Diyos, ang kapahinga ng aming mga kaluluwa kapag po kami ay tumitigil sandali at kami po ay nakikipag-ugnayan sa inyo sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga bayan ng Diyos, mga kapatid kong babae at lalaki, mga kaibigan namin na amin po nakakasama, subukan niyo po ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat ang inyo pong napakikinggan ngayon ay mga personal na karanasan na nagpapatotoo kung gaano nga ang ating pong Panginoon Diyos ay nagiging pagpapala po sa ating buhay kung ito po'y ating ina-apply ang kanyang mga salita. Siya po ay nag-iwan ng kanyang mga alituntunin, nag-iwan ng kanyang mga tagubilin at ang kanyang mga kautusan. Lahat ng ito ay dahilan mahal niya tayo at lahat ng ito ay ang prinsipyo po ay pag-ibig. Kaya kung atin po itong i-apply, ang bawat prinsipyo ng nasusulat na salita ay hindi ka ipapahamak, kundi aayusin ang buhay po natin. Kung kayo po ay nagkakaroon ng karamdaman na riyan o mga minamahal ko, ang batas kalusugan na kanyang iniwanan upang mapahaba ang buhay natin at maging mas malusog tayo, mas maging masaya tayo. Kung tayo po ay meron po mga mabibigat na mga problema sa relasyon, nariyan din po ang kawikaan. Tingnan po natin ang prinsipyo kung paano mag-aayos ng mga gusot sa ating po mga relasyon. Tinuturuan tayo ng kapakumbabaan. Tinuturuan tayo ng isang malumanay na pagsasalita. At tinuturuan tayo na wag nang ungkatin pa ang mga nakalipas na mga alitan upang sa iyo gayon ang pakikipagkasundo ay maging totoo sa atin. Ganin din mga minamahal ko, yung ating pong mga pinansyal na problema. Kung atin lamang po matututunan ang kanyang pagtuturo na huwag tayong gumugol ng pananalapi sa hindi pagkain. Mga essentials, mga basic needs, ito po dapat ang ating paggugulan ng pananalapi. At gumastos lang na tayo ng naaayon sa ating pong kinikita. Kung ino pong titingnan sa kabuuan, lalo na sa ating pong pangwalhanggang buhay, ay tayo po'y tinuturuan na magtiwala sa Kanya, manampalataya sa Kanya, tanggapin si Kristo sa ating mga buhay sapagkat siyang ating pong siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makarating sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Kompleto ang Kanyang kasalita. Kompleto ang Kanyang banal na kasulatan. At kung ito po'y atin pong masumpungan na maging masaya tayong binabasa, pinag-aaralan ito at atin po itong kinabubuhay, tiyak po ang kapayapaan na meron ka at ikaw ay matatawag na mapalad. Dakilang Diyos, tulungan kami sa aming mga struggle. Marami kaming mga pasan-pasan. Marami kaming mga kadahilanan upang kami ay hindi makasunod sa iyo. Ngawa o Diyos, ang inyong kalakasan na maging aming kalakasan, ang inyong karunungan na maging aming karunungan, at ang inyong pamamahala nawa ay masumpungan sa aming pong mga buhay na ito. Akayin kami sa daan na tinahak ng aming pong Panginoong Sus. Handa kami sa nalalapit yung pagbabalik. Ang buhay namin na maging pagpapala sa aming pong kapwa, sapagkat kami po ay unang tumanggap ng pagpapalang galing sa iyo. Amang banal, na inyo pong i-bless ang lahat na naririto na nagtalaga, kumain ng almusal na espiritual at nauhaw sa inyong salita. At sa inyong pong paghayo ay naway tanggapin niyo po ang blessing ng Panginoong Diyos, Ama, at ang pag-ibig at pagkupkup at bendisyon ng ating pong Panginoon Jesus at gayon din po ang pag-iingat gabay ng Banal na Espiritu sumatin ngayon ng pagpakailanman. Umayo kayong magbe-bless ng iba sapagkat una kayo nag-bless, na-bless ng ating mga Diyos at kapayapaan ng sumainyo alang-alang sa dakila pong pangalan ng ating pong Panginoon Jesus. Amen and Amen. Good morning, everyone!